Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day to each and everyone. So today I am the presenter Hananyo Abdullah in our descriptive title, The Teacher in the Community, School Culture and Organizational Leadership. So before we start to our proper discussion or the topic, let me just know that in every community, the teacher is more than just someone who teaches lesson. The teacher is a leader, a role model, and a builder of dreams. As educator, we are expected not only to deliver knowledge inside the classroom, but also to live with honor, dignity, and active participation outside the classroom. So, in chapter 7, the teacher and the community, teachers' ethical and professional behavior. So, in this topic, the teacher and the community, taken from Article 3 of the Code of Ethics for professional teachers, remind us that a teacher professional responsibility goes beyond academics, includes maintaining good relationship with the school, the families, local leaders, and the broader community throughout our ethical behavior. We help shape a more respectful, united, and progressive society. So let us ask that you do respect a teacher who is good in teaching but always seems gambling or disrespecting others in the community. So in that questions shows how important a teacher's character and public image are. So we must remember that learners don't just absorb what we teach, they copy how we live. That's why the community hold us to higher standard. So as we grow through this lesson, let's reflect on what it really means to be a professional teacher in and beyond the classroom, and how our action, big or small, influence the lives around us. So, our learning objectives at the end of this chapter, students should be able to elaborate on communities' expectations from teachers and on a teacher's expectation from communities. Describe teachers' ethical and professional behavior in the community by giving concrete example. So, the overview of this topic is all about how teachers should act ethically, tama at mabuti, and professionally, maayos at professional, when dealing with people in the community, not just in the classroom. So a teacher is not only a classroom educator, but also a community leader, role model, and active participation in society. So the teacher must show respect, cooperation, and concern for the people and environment around them. So including parents, barangay leaders, religious group, and other in the local community. So now let's proceed to Code of Ethics for Professional Teachers, Article 3. The very title of this unit indicates that the teacher are expected to be part of the community. To be part of the community definitely means to participate in their life or of the community. So what is the community refers to here? So the 8th section of Article 3 of the Code of Ethics refers to the community within the school and the community outside the school. So the teacher in the community tell us something very important. So the teachers are not just educator in the classroom. They are a member of the larger community. So to be part of the community means more than just living in it. So means like participating in the community life, helping other growth, being a role model. So in building strong relationship with the people around them. So in Article 3, the word community refers to the two major parts. So what are those? So first is the school community. They includes that student, fellow teachers, school staff, principal, and other administration. So while the number 2 is the larger community. So outside the school, which is include the parents, barangay official, local government, church or religious group, or everyone living on the area around the school, something. So I know is you already know that. So why is this important? Because teachers' behavior affect not just students but the whole community.
Teachers represent the image of education and are seen as a leader and influence in both school and society. So, done, as simple as that. So now the next one is teacher as facilitator of learning. Article 3, Section 1 states that the teacher is a facilitator of learning and the development of youth, therefore, shall render the best service by providing an environment conducive for such learning and growth. Facilitator comes from the word facilitate, which means to make something easy or easier. You as a professional teacher facilitate learning or make learner easier when you make dry lesson interesting, exciting, and enjoyable. So, medyo understandable din naman. So, yun, sa akin sa Section 1, Article 3, ang mga teacher hindi lang basta tagapagturo, siya lang is facilitator ng learning at kaagapay sa pag-unlad ng mga student. Kaya, bilang isang professional na teacher, ang trabaho mo ay gawing mas madali, mas malinaw at mas kawili-wili ang pagkatuto ng mga student. So, like for instance, kapag ang lesson ay mahirap intindihin, lalo na ang math, science, so hinahanapan mo ng creative way para ipaliwanag ito gaya ng paggamit ng games, values, or group activities. Kapag naman, boring ang topic, ginagawa mong masaya at relatable para maingganyo ang mga bata. So, gumagawa ka ng positive and safe classroom environment kung saan hindi na nahihiya ang student magtanong or magkamali. So, yun lang. So, next one here is to facilitate learning. A conducive learning environment is necessary. It has been proven that learners learn best in a pleasant environment. A pleasant environment is where the learners can be themselves because teachers are caring. No need to put best self forward because teachers and classmates truly care and take you for who you are. All forms of bullying has no place in a conducive learning environment. So para sa mga student na tunay silang matututo, mahalaga na isang maayos na at positive learning environments. So yan ang tinatawag na conducive environment. So, kung saan sa isang lugar is komportable ang mga bata na matuto. So, bakit ito siya mahalaga? Dahil napatunayan na mas natututo ang mga student kapag maganda ang kanilang environment. Hindi lang physically kundi pati emotionally. So sa isang pleasant environment, kumaga walang takot ang mga student na magkamali, hindi nila kailangan magpanggap o ipilit na maging perfect. So ramdam nila na mahalaga sila sa tinatanggap sila at may concern ang mga teachers at kaklase sa kanila. So, yun na. So, and then, at higit sa lahat, walang puwang na bullying dito na nangyayari. So, like yung pang-aasar, pananakot o panlalait. So, hindi dapat pinapayagan ng conducive classroom. So, kapag may respeto, pag-unawa at malasakit ang mga tao sa loob ng classroom, mas gumaganda ang learning experience ng mga student. So the next one here is the teacher's leadership and initiative for community participation. Section 2 refers to the leadership and initiative of professional teachers to be participate in the community movement for moral, social, economic, and civic betterment of the community. The words in the Section 2 of Article 3 provides leadership and initiative. This implies that as professional teachers, you have not to wait for community to ask for help. You do not just welcome for the opportunity to lead. Section 2 states that you, the professional teacher, ought to the initiative to offer help for the improvement of the community. So, ang ibig sabihin, ayon sa Code of Ethics is professional teacher. So, ang guro ay hindi lang tagasunod. Siya ang leader na tagapagkilos ng community. So, anong ibig sabihin? Which is, provides leadership initiative. So, ibig sabihin nito, bilang
isang teacher, hindi mo kailangan hintayin na lapitan ka or sabihan ka ng community bago ka tumulong. Dapat ikaw mismo na teacher ang nag-aalok ng tulong, nagpapakita ng malasakit at nagmumungkahi ng mga proyekto para sa ikakabuti ng barangay or ng school. So, halimbawa nito is ang pag-organize ng teachers ng sa libreng readings class tuwing ganitong araw para sa mga batang hindi marunong magbasa. Something like ganun. So, dapat ang teacher ay hindi lang leader sa loob ng classroom, kundi leader din sa labas sa community. So, dapat kusang loob ba, initiative at tapang na manguna sa mga proyektong makakabuti sa moral, social at civic na aspect ng community. So, yun. So now let's proceed. Next one here is professional teachers with honors and dignity. Section 3 states every teacher shall merit reasonable social recognition for which purpose she shall behave with honor and dignity at all times and refrain from such activities as gambling, smoking, drunkenness, and other exercises, such much less illicit relation. Society expects so much of teachers that when they fail to live up to the challenge to behave or model good behavior, they are answered the call to teach. The question states the influence of the good teacher can never be erased, but the influence of the dishonorable teacher is as lasting. So, yun. Ibig sabihin, every teacher shall remit reasonable social. So, inaasahan na ng society na mamuhay ng marangal, may dangal at may discipline. So, ang ibig sabihin nito, hindi lang dapat magaling magturo ang teacher, dapat din siyang mabuting halimbawa at asal na sa pananalita at pamumuhay. Kaya, bawal dapat yung sa teacher is bawal yung magsusugal, naninigarilyo, maglalasing, yung immoral na relations o anumang gawain na makakasira sa reputasyon ng isang teachers. So, yun. So, ang guro ay may mataas na inasa mula sa isang society. Dapat siyang maging model ng mabuting asal at hindi lang sa loob ng paaralan kundi pati na rin sa community. So, always remember that the influence of a good teacher can never be erased. Pero, kapag masama ang halimbawa ng teacher, tatatak din yan sa mga student at community at minsan mas matagal pa ang aspect ito. So, next one here is teacher attitude toward local custom and tradition. Section 4 expect every to live for and with the community and shall therefore study and understand local custom and tradition in order to have a sympathetic attitude. Therefore, refrain from disparaging the community. The professional teacher is neither ethnocentric nor xenocentric. She is not ethnocentric and does not look down on community culture because of the thought that her culture is superior to culture of community. Neither xenocentric and to look at their culture as an inferior in order. So, ayon sa Section 4, Article 3, yun, the teacher shall live with the community, which means is bilang isang professional na teacher, dapat mong igalang at unawain ang culture at tradition ng lugar kung saan ka nagtuturo. So, hindi lang dapat mapangmata or mapanghusga sa paniniwala at gawa ng mga tao within the community. So, ang ibig sabihin ng ethnocentric at xenocentric ay ang ethnocentric is iniisip mong mas superior ang kultura mo kaysa sa iba, while the xenocentric is iniisip mong mas maganda ang culture ng iba kaysa sa sarili mong culture. So, ang guro ay hindi dapat maging ethnocentric or xenocentric. So, sa halip, dapat may malasakit at bukas ang isip sa iba't ibang paniniwala ng tradisyon. So, yun.
Ang teacher ay dapat bukas ang kaisipan sa culture ng iba. Hindi mo kailangan tanggapin lahat pero dapat mong igalang at intindihin. So kapag nirerespeto mo ang community, mas nagiging epektibo kang teacher at tagapagturo ng mabuting asal. So, yun. Like for instance, nakikibahagi ka siya isang community or events kaya mihanahan mo siya agad ng mga magulang at estudyante mo. So, yun. So, the next one here is the professional teacher and information update. Section 5 states that the teachers shall help the school inform the community about the school's work, accomplishment, needs, and problem. Community here refers to the internal as well as external now stakeholders. So, what are those? So, the teacher shall help the school inform the community about the school works, accomplishment. So, bilang isang teacher, may responsibilidad ka na tumulong sa pagbibigay ng tamang informasyon tungkol sa mga nangyayari sa school. So, hindi ka lang tagapagturo, isa kang tulay ng communication sa pagitan ng paaralan at ng community. So, sino ang tinutukoy din na community? So, nabanggit ko din kanina ang community dito ay tinutukoy is sa external stakeholder is student, fellow teacher, school staff, and principal, and so on. While sa external stakeholder naman, dito nakapaloob yung parents, barangay official, local leaders, mga alumni, at mga iba pa. So, like for instance, halimbawa pag may PTA meeting, so ikaw na teacher, ipinapaliwanag mo sa mga magulang ng mga bata or na-update ka tungkol sa performance ng mga bata at proyekto nila sa within the school. So, yun. So, yung iba naman na teacher ay gumagawa ng mga newsletter para ipakita ang mga achievement ng school sa buong community. Like, something like ganun. So, ang teacher ay dapat tumutulong sa transparency at openness ng school. So, dapat niyang tulungan ang community na maintindihan ang ginagawa, pangangailangan at tagumpay ng isang paaralan. So, sa ganoong paraan is mas malapit ang loob ng community sa paaralan at mas maraming willing tumulong. Something like ganon. So, yun. Yung alam niyo na kaibahan ng external stakeholder and the internal stakeholder. Sa next one here is, bakit ba tinawag na internal stakeholder? Kasi sa araw-araw silang connected sa paaralan. So direct silang naapektuhan ng mga desisyon at kalagayan ng school. Kung halimbawa, kung may pagbabago sa class schedule or problem sa facilities, so unang naapektuhan ang mga stakeholder. While sa external naman kasi hindi sila bahagi ng araw-araw na operation ng school. Pero mahalaga ang kanilang support at pananaw nila sa pagpapaunlad ng paaralan. So kapag naman, like for instance, kapag may school project o kulang sa budget ang isang schools, pwedeng humingi ng tulong sa external stakeholder tulad ng mga barangay, mga alumni, yung mga dating school din. So, okay. Now, let's proceed. The next one here is the Parents-Teacher Association. So, we have Parents and Teachers Association or tinatawag natin na PTA meeting. So, in place that every schools, some private school call Home School Association or Family Advisory Council. So, this is for internal stakeholder only. It is for forum for discussion on schools' problem and how they can be solved. So, the Parents-Teacher Association or the PTA, ang PTA isang, samahan ito siya ng mga parents at ng mga teachers sa like pag-uusapan ang mga issue sa school or magplano ng mga
project ba. So, magbibigay ng suggestion kung paano mapapabuti ang learning method ng mga bata. So, ito ay para lang sa mga internal stakeholder. Ibig sabihin, mga magulang ng mga student at mga guro na tagapagturo sa schools. So, yun. Like for instance, may PTA meeting na napag-usapan na madalas na nasisira ang buong ng mga classroom. Dahil dito, nagkaisang mga parents or teacher na gumawa ng fundraising para maayos ito. Or like another thing is may school activity tulad ng like nutrition month. So, tumutulong ang PTA sa pag-organize ng events at pagpili ng mga kailangang materials. Ganon. So, I know na familiar na kayo doon. So, next one here is the School Governing Council. So, other than PTA is the School's Governing Council. The SOC has different membership and foundation. A School Governing Council as a policy-making body has the school's head as chief executive office manager and chief operation officer. So, it determines general policies on student welfare, discipline, well-being. It is considered with the development and implementations, monitoring, and evaluations. So, doon, bukod sa PTA, meron ding tinatawag na School Governing Council or SGC and mga paaralan. So, ito ay isang policy-making body. So, ibig sabihin, sila ang gumagawa ng at nag-a-approve ng mga patakaran para sa ikakabuti ng buong schools ba. So, sino ba yung mga member ng SGC? So, sa SSD, mas malawak ang sakop nito kaysa sa PTA. So, kasama dito ang school head or principal bilang chef executive, yung officers, yung CEO, yung manager, chef operation office. So, yun yung naka-membro dito. So, representative mula sa teachers, magulang, barangay, alumni, something na ganun. At pati na rin sa private sector. So, yun, ang ibig sabihin ng SGC ay gumagawa ng mga policies at nagmo-monitor kung naipapatupad ng maayos ang mga project ba. So, kasama ang mga ito sa mga kapakanan ng mga student, yung student welfare, yung student discipline, yung school development, at implementation and the evaluation. Yun siya. So, next one here is the professional teacher and government officials and other professional. Section 7 state every teacher shall maintain harmonious and pleasant personal and official relation with other professional. So, as a professional teacher, you cannot afford not to be in pleasant relation with others, especially those who work with like other professional teacher. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quickly and clearly, and listen to others when the dull and the ignorance. They too have their story. So, yun. In every teacher shall maintain harmonious in the Section 7, Article 3. So, bilang isang professional teacher, kailangan mong makisama ng maayos at magalang sa iba pang mga professional, lalo na sa mga kapwa mong teacher, school staff, government official, at ibang katuwang mo sa trabaho. So, why is this important? Because hindi mo kayang magtrabaho ng mag-isa sa education. So, kailangan ng teamwork at respect ang susi kung gusto mong maging effective teacher. Kailangan mong makipag-cooperate at magkaroon ng magandang ugnayan sa ibang tao sa loob at labas ng paaralan. So, yun. Something like so. Ang decentrate notes ito, as far as possible, without surrendering, be on good terms with all persons. Speak
your truth quickly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant. They too have their story. So, makipagkapwa-tao tayo. Magsabi ng mga tama, pero may respect pa rin. So, makinig rin sa iba. Kasi hindi lahat tayo may kwento, may silbi, at may kaalaman na pwedeng ibahagi sa iba. So, yun, ang teacher ay dapat maayos na relasyon sa lahat ng professional partners. Guro man yan, principals, mga LGU, health workers, at maraming pang iba. So, magalang makipag-usap, marunong makinig, at may malasakit yan. So, ang tatak ng isang professional na teachers. So, sa pagkakaisa at respect, mas nagiging magaan ang trabaho at mas effective ang mga project ng paaralan nangyayari. So, next one here is the professional teacher does not use position to proselyte. Finally, Section 8 says, a teacher proposes freedom to attend church and worship as appropriate, but shall not use his or her position and influence to proselyte others. So, freedom of religion is regulated by the 1989 Philippine Constitution. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. So, the free exercise and enjoyment of the religious profession and worship without discrimination or preference, so shall forever be allowed. So, yun. A teacher's profession freedom to attend church. So, dapat, the meaning is, bilang isang teachers, malaya kang sumamba at mag-practice ng relihiyon mo. So, ipinagbibigay ito ng batas, lalo na sa 1987 Philippine Constitution na nagsasabing the free exercise and enjoyment of religion's profession and worship shall forever be allowed. Pero, hindi mo pwedeng gamitin ang iyong pagiging teacher para pilitin, hikayatin o impluwensyahan ang ibang tao, lalo na ang mga student mo na sumama sa iyong relihiyon. Hindi yun siya pwede. So, ang tinatawag na proselyte is pagkumbinsi sa iba na sumali or mag-convert sa religion mo. So, gamit ang iyong position or impluensya, bilang isang teacher, hindi mo dapat ginagawa na sa paaralan, lalo na kung may power ka sa student. So, like for example, sa ikaw na teacher na Christian, hindi mo dapat pilitin yung student mo na isama sa iyong religion. Walang ganon na tinatawag. So, ang guro ay may karapatang na maniwala at sumamba, pero walang karapatang pilitin ang iba na sumunod sa relihiyon niya. Yun yung in short. So, dapat irespeto ang paniniwala ng bawat isa, estudyante man, parents man, or kapwa mong teachers. So, ang silid-aralan ay lugar ng pagkatuto, hindi ng panghihikayat ng pangrehiyon ba. So, I think that's all. So, in Article 3, the teachers and the community. So, in summary, all of the summary, yung sa Section 1, yung teacher and facilitator learning, ang teacher ay dapat gawing engage ang learning at lumikha ng pleasant and positive classroom para umunlad ang mga student. Sa Section 2, ang teacher ay leader sa loob at labas ng paaralan. Dapat may kusa at malasakit na tumulong sa ikakabuti ng community. And then sa Section 3, dapat ang teacher ay huwaran. Kumbaga, dapat palaging may dangal at discipline sa lahat ng oras. Sa Section 4, respect for local custom tradition. Dapat bukas ang isip ng guro sa iba't ibang paniniwala at tradisyon, respeto at pag-unawa
ang susi ng magandang kinabukasan ng community. And then sa section 5, teachers as bridge of informations. So ang teachers ay tulay ng communication sa pagitan ng paaralan at community. So transparency, honesty, at teamwork ang kinakailangan. While sa section of 6 naman is internal and external stakeholder. So, parehong mahalaga ang internal and external stakeholder. So, dapat makipag-ugnayan ang teacher sa lahat na para sa kaunlaran ng isang schools. Well, sa section 7, relationship with the other professional. So, matutong makisama ng maayos at may respect ang magandang relations sa kapwa ay yun yung way of nagpapalakas siya mismo sa mission ng isang paaralan. So, and the section 8, last one is the teacher does not use position for protests. So, dapat ganun, igalang ang relihiyon ng iba, ang classroom ay lugar lang ng pagkatuto, hindi ng religious recruitment. So, yun. And overall, ang guro ay hindi lang tagapagturo, siya ay isang active member ng community, tagapaglingkod ng society at model ng mabuting asal. So, maging responsible, dapat responsible siya, may malasakit, may madangal, so magalang sa lahat ng tao at handang maglingkod sa loob at labas ng school, within the school. So, I think that's all. So, I hope you learned something. So, thank you for watching. Assalamualaikum.